Shalom everyone! Kumusta muli? Tayo po ay nagpapatuloy na makinig at magbasa ng salita ng Panginoon at nandito na tayo sa John chapter 16 at matutunghayan po natin dito yung banal na espiritu na ipinagkaloob ng ating Panginoong Hesukristo. So muli, yung lagi po nating pinapaalala bago tayo magsimula is the more we know about Jesus Christ is the more na nagfa-follow po tayo sa Kanya, nag-o-obey po tayo sa Kanya, nagmamahal po tayo sa Kanya, at mas lalo po natin nakikita yung bagong buhay na ipinagkaloob ng ating Panginoong Hesukristo sa atin. The more na iiwan po natin yung old life po natin sa ating buhay. So the more na nakikita po natin ang gawain ng Panginoong Hesukristo is the more na nabubuhay po tayo ayon sa banal na Espiritu. At basahin ko po dito ang sabi, ang gawain ng Espiritu Santo. Hindi ko ito sinabi sa inyo noong una sapagkat kasama pa ninyo ako. Ngunit ngayon pupunta na ako sa nagsugo sa akin at wala ni isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. Ngayon, sinabi ko na sa inyo, lubha naman kayong nalungkot. Subalit dapat ninyong malalaman ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang tagapagtanggol kung hindi ako aalis. Ngunit kung wala na ako, isusugo ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga taga-sanlibutan na mali ang pagkakilala nila tungkol sa kasalanan, tungkol sa pagiging matuwid at tungkol sa paghatol ng Diyos. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Mali sila tungkol sa pagiging matuwid sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita. At tungkol sa paghatol ng Diyos sapagkat hinahatulan na ang pinuno ng mundong ito. Amen. So sabi ng Panginoong Hesukristo na pupunta na po siya sa kanyang Ama. Lubha namang ikinalungkot ng kanyang disciple ang nasabi ng Panginoong Hesukristo. Pero yung hope na sinabi ng Panginoong Hesukristo na huwag kayong malungkot dahil ikakabuti ninyo ang pag-alis ko. Kung hindi ako aalis, hindi darating ang tagapagtanggol. Mas nakakabuti na ako po ay aalis dahil pag-alis ko, darating ang tagapagtanggol, which is yun yung banal na espiritu. At ang banal na espiritu ang magpapatunay kung mali o tama ang ating mga ginagawa. Amen? Dahil nga, yung banal na espiritu ang siyang magbibigay kung tama yung ginagawa po natin. Hindi yung pagiging mabuti po nating gawain ang assurance para tayo po ay malinis, kundi yung pananampalataya po natin sa ating Panginoong Hesukristo. Yun po yung ipapaalala ng banal na espiritu na ipagkakaloob ng ating Panginoong Hesukristo. Yung pananampalataya at kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesukristo sa mundong ito. Yun po yung ipapaalala ng banal na espiritu sa atin. Diba, sinabi po natin in the past videos po natin na kung sino man po ang nananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay hindi nahahatulan. Pero kung hindi po siya nananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay mahatulan. Dahil ang mundong ito ay hinatulan na sa pamamagitan ng pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? So I hope na malinaw po yan. So verse 12, marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. So nalulungkot po talaga yung mga disciple ng Panginoong Hesukristo. Sige, sa tagal po nilang kasama ang Panginoong Hesukristo tapos biglang magpapaalam. But Jesus Christ is comforting them. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos. Amen? So, sinasabi na niya kung ano yung gagawin ng Holy Spirit sa kanilang buhay. Ang banal na Espiritu ang magpapatnubay po sa kanila na ito po ay galing sa Diyos sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Amen? So pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipapahayag niya sa inyo. Amen? Ang lahat ng sa Ama ay sa akin. Kaya ko sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipapahayag niya ito sa inyo. Amen? So makikita pa rin po natin ulit dito yung unity ng the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kung ano ang gusto ng Ama, ipinakita ng Panginoong Hesukristo sa mundong ito at ngayon aalis na ang Panginoong Hesukristo
Hesukristo, din isusugon niya ang banal na espiritu at ang banal na espiritu na naman ang magre-remind kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesukristo dito sa mundong ito. Kaya nga, God is all-knowing. Hallelujah. God is existed. Wala pong hangganan ang Panginoon. It is forever. Amen? Kaya paniwalaan po natin na the equality of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen? Kaya mag-aral po tayo ng mabuti at alamin kung ano yung equality ng the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi po sila nagkakahiwalay. They are unity in working. Sabay-sabay po sila, hindi sila nakakapagtrabaho kung wala po ang isa. It is a unity. Kaya nga pag sa church talagang dapat may unity po yan. Ang pananampalataya po natin ay dapat unity po yan because that is the number one ay pinakita din ng the Father, the Son, and the Holy Spirit in creating the whole earth. Yung pagligtas po natin, plano din po yan ng Ama. Hindi lang ang Panginoong Hesukristo ang kumikilos din ang the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen? Sabi niya dito, kalungkutang magiging kagalakan. Amen? Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita at pagkaraan ng kaunti pang panahon, ako'y inyong makikitang muli. Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad, ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lamang at hindi natin siya makikita at pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita natin siya muli? Sinabi pa niya sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Ano kaya ang kahulugan ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan ang kanyang sinasabi. So, hindi po ito nauunawaan ng kanyang mga disciple, yung sinabi ng Panginoon na kaunti lamang yung pagsalo-salo po nila, pagsama-sama po nila, pero makikita po sila ng kaunting panahon ulit. Di po ba ang Panginoong Hesukristo makakasama po nila sa kaunting panahon, pagkatapos mamamatay po siya, ililibing po siya, at pagkatapos ay mag-re-resurrect po siya at makakasama muli nila ng konting panahon. Yun po yung ipinapaalala ng Panginoon po sa kanila. But for now, hindi po nila maintindihan yon. At sabi niya sa 19, alam ni Jesus na ibig nilang magtanong, kaya't sinabi niya, nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita at pagkaraan ng kaunti pang panahon, ako'y makikita ninyong muli. Pakatandaan ninyo, iiyak kayo at mahahapis, ngunit magagalak ang sanlibutan. Labis kayong malulungkot, subalit iyan ay mapapalitan ng kagalakan. Hallelujah! Praise the Lord! Kapag nahihirapan na ang isang babaeng manganganak, siya ay nahahapis sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagka panganak niya, hindi na niya maaalala ang hirap, nagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanlibutan. Amen? So ikinumpara niya yung pagkamatay niya sa panganganak ng isang babae. Diba? Pag nanganganak ang isang babae, nahihirapan po siya. So iniisip niya, tama na, ayaw ko ng manganak. Pero pag lumabas na yung bata, is nagagalak po siya. So ganun din po yung pagkamatay po niya. Malulungkot ang kanyang mga disciples. Sobrang malulungkot po sila. But after again, magre-resurrect po siya, ay magdudulot po ito ng kagalakan, joy. Kaya ang Panginoong Hesukristo, ang ibinigay niya sa atin ay kagalakan. Amen? So verse 22, gayon din naman kayo, nalulungkot kayo ngayon. O sabi niya, ngunit muli tayong magkikita at mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakan. Ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Amen? So mag-uumapaw yung kagalakan na kahit ni numan ay hindi po ito mananakaw. Hallelujah! Sa araw na iyon, hindi na kayo kailangang magtanong sa akin. Pakatandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Amen? Praise the Lord. Sabi ng Panginoon, hindi na kayo kailangang magtanong sa akin. Pakatandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Amen? So malinaw po dito sa verse 23 na kung anuman po ang hingin ninyo sa Ama sa pamamagitan ng aking pangalan ay ibibigay niya. Amen? So malinaw na kung tayo po ay mananalangin sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo ay ibibigay po ito.
Kaya hindi po tayo tinuruan ng Panginoong Hesukristo na manalangin tayo sa Santa Maria, Santa Marta, Santo Lazaro. Kahit masigasig po tayong nananalangin, pero ito po ay dumadaan sa Santo Santo o Santa Maria, Santa Marta, Santo Lazaro, Santo Papa. Yung tinuro ng Panginoong Hesukristo po dito ay hihingi kayo sa Ama at idaan ninyo sa aking pangalan at ito po ay maibibigay sa inyo. Amen. Tinuturuan po tayo ng Panginoon na humingi po tayo sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang pangalan at ito po ay ipagkakaloob po niya. Amen. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Amen. Sumungi po tayo sa Panginoong Hesukristo sa Kanyang pangalan. Sumungi tayo sa Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo sa Kanyang pangalan, hindi sa kung ibang santo-santa. Siguro, hindi po nasasagot yung mga prayers po natin, tapos magko-complain ulit po tayo. Totoo ka ba, Lord? Nananalangin naman ako, mabuti naman akong tao, wala akong inaapakan na tao, pero mali pala yung pagka-panalangin po natin, idinadaan po natin sa iba. Paano sasagot ang Ama? Diba? Sasagot ang Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Amen? I hope na malinaw po sa atin yan kung paano po tayo manalangin sa Ama. Amen? So sabi niya sa verse 25, pagtatagumpay sa pangalan ni Jesus. Sabi niya dito, ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinghaga. Subalit darating ang panahon, hindi na ako magsasalita sa inyo sa ganitong paraan. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyon ay hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan at hindi ko sinasabing ako mismo ang hihiling sa Ama para sa inyo. Amen? So sinabi ulit dito ng Panginoong Hesukristo na tinuruan ko na kayo na humingi sa Ama. Hindi na mismo ako ang hihingi sa Ama, kundi kayo na. Mahal kayo ng Ama. Minamahal niya kayo sapagkat ako'y minamahal ninyo at naniwala kayo na ako'y nagmula sa Diyos. Ako ngay nanggaling sa Ama at naparito sa daigdig. Ngayon aalis na ako sa daigdig at babalik na sa Ama. Sinabi ng kanyang mga alagad, ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Ngayon alam na po naming alam ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin pa kayo ni numan. Dahil dito naniniwala po kami na kayo'y mula sa Diyos. Amen. So sinabi ng mga disciple na naniniwala na po kami na kayo ay mula sa Diyos. Amen. Umagot si Jesus, 31. Talaga bang naniniwala na kayo? Darating ang oras at ngayon na nga magkakawatak-watak kayo. Magkakanya-kanya kayo ng lakad at iiwanan ninyo ako. Ngayon man, hindi ako tunay na nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen. So ito po yung sinabi ng Panginoong Hesukristo. Tunay nga ba naniniwala po kayo sa akin? Kasi darating ang panahon na kayo po ay magkawatak-watak, pero huwag kayong mag-alala dahil sa pakikipag-isa ninyo. Darating ang panahon na magkakaroon po kayo ng kapighatian, tribulation, trouble sa inyong buhay. Pero huwag kayong mag-alala dahil napagtagumpayan ko na ito. Maging matatag kayo sa akin, sa pakikipag-isa ninyo sa akin dahil napagtagumpayan ko na ang mundong ito. Sinabi niya sa kanyang mga disciple. So ito po yung hope ng kanyang mga disciple at isa din po ito na pinanghahawakan po natin bilang mananampalataya na kahit anuman yung tribulation na darating po sa ating buhay ay may kapayapaan po tayo dahil sinabi ng Panginoon na huwag kayong mag-alala dahil I have given you already the peace na kailangan ninyo. You just need to be strong and to be brave dahil napagtagumpayan ko na ang mundong ito. Sinabi ng Panginoon. So ito po yung hope po natin bilang mananampalataya din po sa Kanya na ang mundong ito, darating man ang yung mga gutom, darating man ang kataghirap, darating man ang hindi po natin maintindihan sa ating buhay, but we just need to be strong at manatili sa pakikipag-isa po natin sa Panginoong Hesukristo. Diba? Yung the past week na pag-aralan po natin na apart from Him, we are nothing. If we are connected with Him,
is kaya po nating mapagtagumpayan ang lahat ng laban dito sa mundong ito. Lahat ng hamon na nangyayari dito sa mundong ito because napagtagumpayan na ng Panginoon ang lahat ng laban dito sa mundong ito. Di po ba? Yung hope ay yung resurrection, yung pag-resurrect ng Panginoon sa atin. Napakabuti ang plano ng Panginoon sa atin, kaya napakahalaga po talaga na tayo po ay manatili dahil yung promise ng Panginoon sa atin ay hindi po yan nagbabago, pero tayo nagbabago, ay yung emotion po natin, yung puso po natin, yung pag-iisip po natin nagbabago, pero yung promise ng Panginoon is still hindi po nagbabago mula noon hanggang ngayon at magpakailanman, because we have the Holy Spirit na ipinagkaloob niya po sa atin. So let us continue to connect with the Holy Spirit na siyang magtuturo po sa atin kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. Amen? Ang banal na Espiritu na po yung kasama po natin ngayon. Kaya we connect to the Holy Spirit by the grace of our Lord Jesus Christ. So once again, tayo po ay magpatuloy at manatili sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu at patuloy na maglingkod at patuloy na naunawain ang salita ng Panginoong Hesukristo para alam po natin kung paano po tayo mamuhay habang tayo po ay naghihintay sa pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. So magbasa, makinig, unawain ang salita ng Panginoon at maglingkod po tayo sa Kanya. Ipamuhay po natin ito dahil alam po natin babalik ang Panginoong Hesukristo para sa atin. Okay? So shalom, shalom. God bless. See you again to the next chapter. Bye!